meron na pala sa 300 million pesos ang nai-release ni PBBM sa lahat ng mga earthquake victims sa magmula sa Cagayan hanggang Davao, Oriental at Davao del Norte. At ang masaklap dito dahil sa binuhusan nga ni PBBM ng tulong na pinansyal at tulong na pagkain at kagamitan ng taga Davao, ay nag-organisa na naman ang mga DDS ng rally Rally na na naman. hindi daw nila papasukin si PBBM Ay, sa rally na naman. Davao del Norte dahil sa baluarte nila ito. Nako, kawawa yung mga hindi DDS doon no. Alam ko naman na kahit DDS ay tumatanggap yan. Ang nagsisigaw lang niya na bawal pumasok si PBBM ay yung mga talagang matataas ang ranggo sa DDS, di ba? Yan ay kaya nga pala noong last week nung pumunta ako ng Surigao del Sur ay halos lahat ng barangay ay may meeting ang mga DDS, nagmi-meeting lahat sila. Ito palang pinagpulong-pulungan nila. Nagagawa sila ng parang rally na hindi papasukin yung si PBBM sa sa mga nasalanta ng lindol. Kaya grabe naman tong mga DDS, ang pagbisita ni PBBM ay pagtulong, hindi pamulitika. Hindi naman siya nagsabi na kapag bigyan ko kayo, kayo ay bubuto sa akin. Hindi naman gano'n ang sinasabi. Binibigayan lahat as at tulong, hindi yun pampolitika. Kaya itong gumagawa ngayon ng mga kilos na pagharang kay PBBM, ito yung mga bayad at bagang kamag-anak o anak o apo ng mga Duterte. At ito atin pakinggan ang ating balita courtesy from PTB4 Malacanang. The national government over the last 3 weeks has been forking over hundreds of millions in relief assistance to quake-stricken victims in central Visayas and southeastern Mindanao. This notwithstanding the previous weeks of coming to the financial and humanitarian rescue of severe storm and typhoon victims in August and September. Still, government coffers are far from depleted. This report. President Ferdinand R. Marcos Jr. has released nearly 300 million pesos in aid to earthquake-hit communities in Davao and the Caraga region, underscoring his administration's commitment to swiftly deliver relief and recovery support. I know that lahat ng bawat lugar may kaibahan sa pangangailangan. Yung iba, kailangan ayusin yung water supply. Yung iba, kailangan buksan yung kalsada. Iba-iba. And that's why, ang thinking namin, ibigay na lang namin sa inyo yung pondo. Mas alam ninyo kaysa sa amin ang pangangailangan dun sa area ninyo. Correct. The palace assured that government resources remain sufficient to respond to disaster victims, amid concerns that the National Risk Reduction and Management Council, or the NDRRMC's budget, may run low because of consecutive typhoons and earthquakes. Ito mga kababayan, talaga palang binigay na lang ni PBBM yung tulong, yung cash incentives. Hindi pala kasamang Visayas doon sa yung budget na 300 million ay para lamang sa Caraga at Davao. At iba yung budget ng Cebu, ng Visayas na nasalanta din ng lindol. Kaya itong noong nakaraang linggo ay Tapos ang sa taktika harang ng mga kanila. DDS ay sinisiraan yung bigas na tulong ni PBBM sa mga taga Cebu. Ay may mga lason daw. May nahalong mga lason sa daga, yung bigas. Iba kasi sila lang yung gumagawa-gawa, yung mga DDS, di ba? Hindi naman yan magagawa ng ating gobyerno na lasunin pa yung imbis nilindol na nga, tapos lasunin mo pa, napakawalang hiya naman. So ang gumawa niyan ay mga desperado na mga tauhan ni BP Sara. Wala nang iba. Sino pa ba ang gagawa ng ganyan? Ngayon ay sa Davao del Norte ay salubungin daw ng putista si PBBM kapag pumasok. Katawa naman yan. Iba ka magsuntukan ng mga tao diyan, baka yung mga DDS sa Davao, baka anuhin yan ng mga taga Davao mismo na hindi DDS. Kasi nandiyan ang presidente para tutulong Tapos magbarikada-barikada pa yung mga DDS. Ano ba talagang marami diyan sa Davao del Norte? DDS ba o mga gobyerno? Kaya kayong mga taga-gobyerno diyan sa Davao ay kapag ganun na hinarang si PBBM ay proteksyonan nyo dahil nga para sa lahat yung tulong diyan Hindi yan para lamang sa mga
loyalista ni PBBM sa Davao, lahat yan, pati DDS. Bakit harangin niyo mga DDS? Huwag kayong sumama sa harang-harang, baka hindi kayo mabigyan ng tulong pinansyal at pagkain dyan eh. Kawawa kayo. Ano bang binigay sa inyo ni BP Sara? Di ba biskwit lang at 10 piso? Minsan 20 pesos eh. Tapos biskwit lang. Yun yung sabi ng nag-vlog sa Cebu eh. Nang dumalaw daw si BP Sara sa Cebu, saka dyan sa Davao Oriental, sa Manay ay namigay daw ng 10 piso tapos isang pirasong biskwit. So magkano lang halaga ang isang biskwit? 8 pesos plus 10 pesos, 18 pesos pinamimigay sa bawat tao. Grabe naman yan. Ang laki-laki ng pondo niya, 900 million eh. Binawasan ngayon, nagiging 700 million. Sa isang taon lang yan na budget ni BP Sara. Pwede niyang lustayin ng 700 million basta ma-explain niya kung saan niya ginamit. Hindi katulad noong last year na nilustayin na ang buong 600 million na hindi niya ma-explain. Kaya nga meron siyang impeachment case dahil sa paglustayan ng pundo ng Vice President's Office. Ngayon meron na siyang 700 plus million na budget. Bakit hindi niya itulong yung kalahati? Di ba? Bakit biscuit lang na halagang 8 pesos? Grabe. Okay, balik tayo dito sa PTB4. Narito si Claire Castro. Meron pa rin po tayong 12.005 billion sa contingent fund. At kung mauubos man po ang contingent fund dahil sunod-sunod po ang nangyayaring calamity sa ating bansa, maaasahan po natin kung may excess revenue, makakuha po tayo sa unprogrammed appropriations mula sa SAGIP. Malacanang also dismissed alleged threats from some Duterte supporters, stressing that the president will continue to visit and assist every Filipino in need. Hindi po matatakot ang Pangulo na siya ay pumunta sa Davao dahil ang mga Davao ay kababayan natin at sila po ngayon ay nangangailangan ng tulong. So huwag gawing pamumulitika ito para takutin ang presidente para pumunta ng Davao. Hindi po matatakot ang ating presidente pumunta sa anumang rehiyon ng bansa natin dahil siya po ang presidente at siya po ay tutulong sa lahat na nangangailangan ng mga kababayan natin. Ayan, so tama. Bakit ba naman matatakot ang presidente? Merong presidential guard eh. Merong presidential guard si PBBM. Mag-deploy lang diyan ng helicopter na maghuhubir sa itaas or kaya mga drone and then deploy sniper sa bawat vicinity, sa perimeter, sa bawat corner, sa bawat pwesto. Yan ang merong mga spotter ganyan. Kailangan ng security diyan kasi yan na yung pagkakataon ng mga DDS diyan na pwede nilang tirahin si PBBM. Pero palagay ko kahit ordinaryong DDS ay hindi yan gagawin dahil ang pagpunta nga dyan ay pagbigay ng tulong. Hindi naman bawal ang mga DDS bigyan eh. Lahat naman makakatanggap. Karamihan nga dyan ay DDS eh. Kaya ang tulong ni PBBM dyan sa Davao del Norte ay para sa mga DDS yan. Hindi yan para sa loyalista niya kasi wala siyang loyalista dyan gaano, konti lang, di ba? Kaya wag na kayong maniwala dyan sa harang-harang kasi lalo kayong magugutom dyan sa Davao del Norte. Kaya papasukin nyo si PBBM at para maiwanan kayo diyan ng suporta na pinansyal at pagkain at kagamitan. Okay, tapusin na natin tong balitang ito courtesy ng PTB4 at ni Claire Castro. The palace further defended the 20 pesos per kilo rice sale by the Department of Agriculture and the National Food Authority, clarifying that the NFA's legal mandate is to sell, not distribute rice for free. Yan po kasi ang problema kapag hindi po inaalam kung ano mga mandato ng bawat ahensya. Ang mandato po ng NFA ay magbenta. Hindi po sila pwedeng mamigay. Okay, so ito na naman yung issue na 20 pesos. Ay talagang ibenta ito kasi 30 pesos nga ang bilhin niya ng gobyerno sa sa market tapos binigay sa atin ng 20 pesos lang. Lugi ang gobyerno ng 10 pesos. Pero hindi na bali, di ba? Para maitulong. Kaya hindi yan pinamimigay, ang 20 pesos per kilo ay for sale. At iba yung mga bigas na itutulong ni PBBM para sa mga nasalanta ng kalamidad. Na katulad nitong sa Mindanao ngayon, mga kababayan. Kaya ay nako, marami ang nagsabi na baka pinarusahan ang Mindanao dahil sa mga kasalanan, lalo na ni Inday Lustay. Pero hindi naman siguro kasi nga
Naipaliwanag natin yan kahapon na merong tectonic plates kaliwat kanan sa Eurasian plates at dito sa Pacific plate. Napalibutan tayo ng tectonic kaya tayo lang naglilindol lang palagi. At lalo na ngayon na active na ang karamihan ng mga bulkano ngayon ay nag-active na kaya ang tectonic plates ay gumagalaw din, mga kababayan.